taon. Sa tansya ng isang eksperto, ganyan ang pinakamabilis na panahong kailangan para matapos ang pinaplanong rehabilitasyon sa EDSA. Magbabalita si Carrie Cater. Gumawa tayo ng magandang plano. Baka naman, imbes na 2 taon, magawa natin sa 6 na buwan, magawa natin sa 1 taon, whatever it is. Ito ngayon ang marching order ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga ahensya ng pamahalaan na kasama sa EDSA Rehabilitation Project. Linggo nang inanunsyo ng Pangulo na suspendido na ang proyekto. Pero para sa urban planning professor na si Dr. Edgar Chavez, imposible ang sinasabi ng Pangulo kahit pa 24/7 ang gawa at total lockdown sa EDSA. Kung lane by lane, no, and then rainy season, even 2 years, I believe, is not feasible or workable. Ang 6 months, if we're talking of the whole EDSA, malabo po yan. Para sa kanya, dapat unahin ng pagandahin ang mass transportation system sa Metro Manila. Nakakabahala raw kasi yung 200,000 ang nadadagdag na bagong sasakyan kada taon. Kahit kinisin natin, pagandahan natin yung surface, hindi mawawala yung traffic congestion because the main issue of traffic congestion EDSA is the volume of vehicles. Kahit naman suspendido ang EDSA Rehab, tuloy ang No Contact Apprehension Policy o NCAP. Pero nandaraya ang iba para hindi mahuli. Sa mga litratong ito, kitang tinakpan ng 2 dahon ng isang plaka at meron pang ang ginamitan ng literal na plato. Even 4-wheel vehicles, deliberately tinatakpan po ang mga plaka just to escape the mere apprehension of the NCAP. Yung iba po naka-surgical mask na alam naman po namin tapos na po ang COVID. Inaalam pa ng Land Transportation Office kung sino ang nagmamay-ari ng mga motor at sasakyang nakatakip ang mga plaka. We will also coordinate with MMDA. Baka dun sa na-capture nila, meron yung isang part ng camera nila. Baka meron yung time na nagamit ito at nakita yung plaka niya. Hindi kayo makakatakas sa batas. Makikita at makikita po namin kung sino po kayo. Makikita namin yung plate number nyo. Sa mga nagdadahilan namang wala pa silang plate number, may app na raw ang LTO para malaman kung saan nila pwedeng makuha ang mga ito. Babala ng mga otoridad bukod sa 5,000 pesos na multa, pwedeng kasuhan ang mga nagbubura, nagpapalit at nagtatakip ng plaka. Sa ilalim ng Amended Motorcycle Crime Prevention Act, magmumulta raw sila ng 10,000 pesos at posibleng makulong ng hanggang 2 taon. Samantala, para sa MMDA, marami na silang nakitang pagbabago mula nang ibalik ang NCAP. Wala pong nagsisingit-singitan, everyone is staying on their lane. That's already a very good indication na sumusunod po ang ating mga motorista. Hindi lang po ito about traffic rules and regulations, this is also safety in order sa ating mga kalsada. Para sa 1PH, Carrie Cater, News 5.